Bakit ngayon? Kaya nga si Akop, di ba? Pwede pala, walang nilabag ang Vice President ng gastusin nila ng 100, ang 125 in 11 days. Wala po. Pasok sila sa COA. Sa COA. Bakit nyo inisyuhan ng disallowance? Meron lang po silang hindi pa nasasubmit na papeles. Ngayong na-submit na, wala nang issue. Ito ang wow trending. Nga ang lahat ng mga congressman nang sabihin ng attorney ng COA na walang anomalya sa 125 million confidential fund ni Inday Sara. Mga congressman pahiya sa COA report ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte dahil ayon pa sa abogado ng COA na si attorney Gloria A. Camora, hindi makapaniwala ang mga congressman at napahiya ito dahil wala naman daw problema sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Meron lang daw silang mga papeles na hinihintay galing sa Office of the Vice President. Walaan niyang anomalya sa 125 million na ginastos ng Office of the Vice President sa loob ng 11 araw. Kaya ang ginawa ng mga congressman dahil napahiya sila sa report ng COA, hinihingi na nila lahat ng mga dokumento ng 125 million confidential funds sa COA para pag-aaralan nila kung bakit ganon. Matandaan na dito nila hinahatak si Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential fund at ito din ang sinasabi nila na basihan para ipa-impeach si Inday. Pati ang hearing ng budget ng OPP sa taong 2025 ay hindi matapos-tapos dahil palagi itong nadidefer. Ang mga tanong ng mga congressman ay ipitin si Inday Sara sa 125 million na confidential fund noong taong 2022. Wala nang katapusan. Dito nga ay naglabas pa ng pahayag si Vice President Sara Duterte na hahayaan na lang niya ang House na magdesisyon kung magkano ang ibibigay na budget sa Office of the Vice President sa taong 2025 at hindi na rin siya sisipot pa sa pagdinig sa plenary debates. Gumawa pa nga ng istorya ang mga congressman na 17 hours daw silang naghintay kay Vice President Sara Duterte pero hindi ito nagpakita. At nalaman na lang daw nila na nasa beach pala si Inday Sara dahil wala silang makita o mahanap na ebidensya para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Abay plan B kaagad sila. Ang mga young guns pa ng House ang nanguna at pinagre-resign na si Vice President Sara Duterte. Komento pa ng ilang mga netizen na 125 million hindi sila kumbinsido na nagasto sa loob ng 11 days. Confidential fund yan for the whole Philippines expenditure pero 1 bilyon isang araw, ilang distrito lang yan, ubos isang araw lang sa pamimigay ng assistance, cash, food cash, medical at pangregalo sa mga tao na wala namang kalamidad sa mga distritong binigyan. Wala naman silang makitang legal basis, binalik-balik na lang yung confidential fund as a sign of desperation. Intelligent fund sana pang-impeach nila kaso pasado sa COA. Pagdedeklara ni Amy Marcos, totally ayaw niya talaga, no? Unlike yung deklarasyon po, 'di ba? Naghahanap tayo na magdedeklara pa na, no? For the first time, ngayon lang po ako nakarinig na mga dineklarang kandidato ng administrasyon. Kinonsulta nyo ba yung mga pinatatakbo nyo? Parang nakakahiya po 'yan, no? Dineklara nila administrasyon sila. Ito yung mga kandidato namin tapos tumanggi. Napakalaki pong kahihiyan. Yung isa po, medyo pinalabo niya lang si Lacson, pero kasama pa rin siya. Ano po ibig sabihin yan? Mismo yung mga pinatatakbo ninyo, hindi bilib sa inyo, sa administrasyong ito. Kaya po, kinausap nyo ba sila na kayo ay magiging kandidato namin? Grabe, no? Dito sa kabila, kay Pangulong Duterte, wala pa nagdedeklara pero napakarami pong gustong tumakbo. Ayan, ang dami nyo sinasabing pangalan, di ba? Halos lahat yan gusto nilang tumakbo under kay PRRD. Eto, dineklara na. Naiinip na nga yung mga viewers natin. Di ba? Sinasabi, sana makasama si Marcoleta, sana makasama si Vic Rodriguez, sana makasama si Attorney Trixie, napakarami pong pwede, panay mga attorney. Oh.
Sana makasama si Yes Yes Show, sana makasama si Chavit Singson. Ang daming pinalulutang na pangalan. Samantalang dito, naturingang administrasyon at nasa kalagitnaan, alam niyo po yung midterm election po. Ano po yan eh. Hindi po yan crucial eh. Usually, ang midterm election po talaga dahil bagong-bago pa, very very powerful pa yung nakaupo niyan, no? Usually walang problema ang administrasyon sa mga pinatatakbo niya. Ngayon lang po ako nakarinig na isinama mo sa lineup pero nagdedeklara sila, si Lacson una. Ako po ay independente. Nagpapasalamat pa rin ako at sinama ako pero independent ako. Yung iba po, gustong-gusto nila madikit sa presidente. Ito lang ang tayong presidente na halos ayaw dikitan ng kanyang mga sinuportahan. Lalo na isa, kapatid pa. Di ba? Hindi raw siya sasama talaga. Mas madali. Ang tingin ko, mga kandidato po yan. Ang tansya ko dyan, sa tingin nila, mas madali silang mananalo by themselves kaysa idikit yung sarili nila kay Marcos at saka sa asawa ni Marcos at kay Saldico. Okay. May isa pa, talagang dugun-dugo na yan. Balik tayo rito sa yung simpleng abutan, nakita natin lahat ng video. Ako, sasabihin ko sa inyo na hindi ako tiyak. Pero ang sinasabi ko po, maraming Pilipino naniniwala na yun ay droga. Ako, personally, hindi ko tiyak. Sino naman matinong mag-iisip? Di ba? Sino naman matinong presidente yung mag-aabutan kayo ng droga sa may ano? Kaya lang nga, alam niyo kung bakit? Kasalanan din ng presidente ngayon. Una, wala na nag-iisip na matino siya. Sabi ko kanina, sinong mag-iisip na may matinong presidente na gagawin 'yun? Ang makakaisip lang niyan yung hindi matinong presidente, di ba? Ang problema ni Pangulong Marcos, marami nag-iisip na hindi siya matino. Bakit? Ayun yung tanong Bakit? Bakit siya pinag-iisipan? Una, inakusahan siya ng pinagtitiwalaang presidente. Sino ba nag-akusa sa kanya una niyan? Si President Duterte. Kung kredibilidad, sino mas kapanipaniwala sa tingin niyo? Kahit na hindi mo nasaksihan, kahit na sinabi ni Tatay Digong na may presidente tayong adiksyonist. Tapos, ayaw naman mag-drug testing. Meron akong may katwiran niya mga yan. Bakit si Tatay Digong din, di rin naman nagpapadrug test noong araw? Alam niyo noong araw, pag inukusan si Tatay Digong, kahit naman ngayon, pag inakusahan si Tatay Digong, teka lang, tanggalin natin to. Nabububuhan ka pala sa akin Bakit mo ko pinapanood? Tutulungan na kita. Okay. Balik tayo. Kay Tatay Digong, mula noon hanggang ngayon, akusahan mo, walang naniniwalang Pilipino. Pero sa kanya, ang akusasan sa kanya, kaya siya, nararapat siyang magpa-hair follicle ka kung wala, di ba? Para tapos na, once and for all. Kung ako yan, halimbawa ako presidente, tas hindi ako gumagamit, sa luneta pa ako. Yung mga gusto riyan, yung mga lahat ng ko, para, alam niyo yun, once and for all, mapahiya lahat ng mga detractors ko. Dito tayo lahat. Eto, independent. Gusto nyo, magdala pa kayo ng sarili nyong doktor. Ang dali po. Pahiya po lahat ng, di ba?
Kung ako ay presidente at hindi ako gumagamit, putya sa luneta yan, live lahat ng gustong manood, lahat ng ano rito, ng mga taga-media, lahat ng mga vlogger dito. Tapos yung mga doktor na hindi mo kilala, mga kapitapitagang mga doktor, pinakamagaling na doktor sa St. Luke's, Makati Med, Cardinal, ano ba yung sa San Juan? Yung big time na ano dyan. Ganun lang yun. Tapos yung issue na yan. Doon mo lang makokombat yung paratang sa'yo. Simple lang, no? Sa bagay, malalalim kasi sila mag-isip. Cardinal Santos, yan. Lahat ng mga big time na ospital, magpadala dyan ng ano. Wala talaga eh. Kaya habang pinatatagal, lalo lang mapagdududahan. Kahit ba hindi totoong droga yun, pero nakatanim na sa tao, putya, inabutan. Talagang harap-harapan na ngayon. Gigi, thank you very much sa $299 na pangkape. Yan. Okay. Hindi po kami nalilito kay Aimee. Balikan muna natin si Aimee. Ito, sugal ni Aimee to eh, no? Sugal niya na sa tingin niya mananalo siya nang wala yung mga loyalista. Pero alam niyo po, Madam Sen, si Lacson hindi niya gagawin eh. Parang kasama pa rin siya, di ba? Gusto niya lang sabihin na ako ay independent pa rin kahit sinama niyo ko. Pero kasama niyo ko, kaya lang independent ako. Parang inaawitan yung mga maka-Duterte. Pero si Aimee kasi, kakaiba yung ano niya, no? Wag po kayong mag-isip na kami po ay naloloko pa niyan. Ang linaw nung sinabi ni BP Sara, hindi ko kilala si Bongbong Marcos eh. Ang kilala ko at kaibigan ko si Aimee. So sino yung nangumbinsi? Yung hindi kilala o yung kakilala? Yung pala, walang mga isang salita yung pamilya na yan. Simple lang yung sinabi ni BP Sara, di ba? Akala ko tumakbo kami sa unity and continuity. Kasi nanghihinayang siya eh. Nanghihinayang siya sa mga proyektong naiwan ni Pangulong Duterte. Nanghihinayang siya. Wala rin eh. Wala rin pala mangyayari. Ano sabi? I-quote na natin yung dilawan na si Magno. Ano sabi ni Magno? Huwag kayong maniniwala na yan ay para sa bayan. Yung pagkuha nila ng pera ng PhilHealth. Yan ay para ilagay dito sa mga katumbas pala, ang katumbas ayon kay Magno, yung mga pork barrel. Yung mga proyekto nila na hindi mo maintindihan. Okay, punta na po tayo ngayon, no? Meron po dito sa Twitter, hashtag impeach Sara Duterte now. Talagang no? Ginawa na yan ng mga dilawan, yung mga hashtag na yan. Kinokopya. It's either kinopya nila yung dilawan or dilawan sila na Marcos na ngayon. Hindi mo na ma-distinguish, no? At least yung mga makabayan black, alam mo na yung pagkakaiba pa rin. Pero etong mga dilawan tsaka mga Marcos, halos pareho na. Hindi na nagbabanatan yung mga yan. Talagang solid na sila. Nagsosuportahan na. Hashtag impeach Sara Duterte now. So, curiosity. Ano yung mga basis nila for impeachment? Yeah? Okay, para makita lang natin, no? So yung mga ano yung laman nun, no? Eto po, si Bungalon, yung sinasabi niya na meron pong picture si BP Sara na naroon siya, nagpasalamat pa siya eh. Thank you po. Kasi mga Bicolano to eh. Thank you po at pinasikat niyo yung Kalagwas. Pero parang hindi raw nila matanggap na sa nakita nilang picture ay wala talagang balak dumalo. No? Ang termino niya eh,
consistent na talagang walang, eto, pakinggan ko lang na konti. Sponsor to answer the questions. So, there are photos and Yan, may photos circulating. and may videos na circulating na sa Calagwas. Nandun po siya sa isang Ah, sa Bicol region. So, maganda kasi na-promote na-promote niya, nagpapasalamat siya kay BP Sara, na-promote daw. Dumalo. Dito po sa pagdinig sa wala ho talagang intensyon. Yun, doon nila binabanatan si BP Sara, no? Dahil yun, pagpapatunay po yun, yung mga picture, yung mga video sa Calagwas Island, na wala raw talagang intensyon si BP Sara na dumalo. Parang masama yung sinabi niya, no? Okay. Talaga namang walang intensyon. Sumulat pa nga eh. Ano ba yung hindi nyo naiintindihan doon sa sulat? Sumulat si BP Sara, di ba? Ano nakalagay sa sulat ni BP Sara? Ang ganda ng sinabi ni BP Sara eh. Bonggalon. Ito sinabi niya eh. Bago mangyari yan ha. Para sa iyo, Congressman Bonggalon, talagang may intensyon na kung hindi dumalo. Okay, tamo, in-address ka pa. Dahil pupunta ako sa Calagwas. Diniretso na eh. Parang ang sinasabi niya, talagang wala. Kaya susundan yan, Sara resign, impeach Sara, #impeach Sara Duterte. Dahil may intensyon na hindi dumalo, i-impeach nyo. Ano ikakaso nyo? Anong kaso meron? I-impeach namin si BP Sara dahil nagpunta siya ng Calagwas Island. I-impeach namin si BP Sara dahil wala siyang intensyong dumalo. Impeachable offense ba yun? Di ba? Hindi. Wala pong loko-loko na congressman at senador na mag-impeach sa vice president dahil sumulat na wala siyang intensyong dumalo. Kulang kayo, isa-isa lang. Marami yan, kaya nga trending. Bimbo Hernandez, thank you very much sa $9.99 na pangkape. Iisa-isahin natin yung posibleng basis nila. Kasi meron silang hashtag eh. Tapos lahat ng ano nila, angal, nariyan. Kaya hashtag, eto pa isa. Si Ed Lingaw. Pati si Ed Lingaw. Alam mo naman si Ed Lingaw, feeling niya matalino siya eh. No? Ed Langaw, Lingaw. Huwag kang feeling matalino kasi. Ikaw ang pinakabugok na, hindi pala, si Noli De Castro pala. Ikaw ang susunod na pinakabugok na mga sikat, sa mga sikat ha. Okay. Ayon kay Ed Lingaw, no? Ito po yung 112 million na ginasto sa 7 months. Alam nyo, masyado na kayong patawa eh. Sige, pakinggan muna natin si Ed Lingaw. Naging sensitibong usapin ang paggamit daw ng confidential funds ng DepEd sa ilalim po ni VP Sara Duterte noong taong 2023. Ayon kasi sa COA, 112 million pesos ng confidential funds ng DepEd ang ginamit para sa tinatawag na Youth Leadership Summits noong taong 2023. Agad po itong pinagpiyasa ng mga kalaban ni VP Sara. Okay, may 112 million daw po mula sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa DepEd ang pinagpiestahan ng mga kalaban. Kasama ka ron eh. Nagpe-piesta ka eh. Di ba? Dahil ginamit daw to sa mga paseminar. Sige, tuloy natin. Ganun karaming halaga ang ginamit para sa mga Youth Leadership Summits. Sa halagang yan, 37 million ang nilabas mula Pebrero hanggang Hunyo. Inano niya pa. Alam mo, pinahaba 37 million mula Enero hanggang Hunyo. Yung iba, mula ganun. Gusto nilang pakita na may anomalya eh. Okay. At 75 million ang nilabas mula Hulyo hanggang September. 75 million naman mula Hulyo hanggang Oktobre, Nobyembre, Desyembre hanggang Pasko. Okay nang... Totoo nga bang may nangyaring Youth Leadership Summit? At Una daw, totoo bang may naganap na Youth Leadership Summit? Ha? pwede ba itong gamitan ng confidential fund? At pwede raw, pangalawa, pwede raw ba itong gamitan ng confidential fund? Okay. So, dalawa yung tanong ni Ed Lingaw, di ba?
May pa-seminar daw na gumastos ng 112 million confidential fund. Hindi ko wala talaga 'yun. Sa akin lang kayo makinig. Ito ba ang audio ko mahina o yung kay Ed Lingaw lang? Talaga hindi niyo maririnig. Guide ko lang. Gusto ko lang marinig kung ano yung sinasabi. Okay, una, sabi ni Ed Lingaw, mayroon pa seminar, di ba? Kino-question niya, meron ba talagang dumalo? Ikalawa, ito ba ay nakabatay, no? Legal ba yung gamitin yung confidential fund dyan sa Education Summit? Para po sa pangalawang tanong, kailangan balikan ang 2015 Joint Circular. Okay. Para raw sa pangalawang tanong, kinakailangan daw balikan yung circular tungkol dyan sa confidential fund ayon dito kay Lingaw. Ng civilian agencies na may kaugnayan sa surveillance activities. Ano ang pasok dito? Yan po yung pagbili ng impormasyon. So sinabi ngayon ni Ed Lingaw na ang konklusyon niya mukhang etong sabi ni Ed Lingaw ang konklusyon ni Ed Lingaw diyan maaring hindi daw pasok sa mga pwedeng paggamitan ng Confi Fund yung 112 million na ginamit ni BP Sara sa DepEd. Okay, sino po nag-conclude niyan? Sigurado ba si Ed Lingaw? Hindi po. Ang sabi niya, maaaring hindi daw pasok sa pwedeng paggamitan ng Confi Fund yung 112 million ginamit ni BP Sara sa DepEd. Okay. Tanong, sino may sabi niyan na hindi daw pasok? COA ba? Hindi po. Si Ed Lingaw lang. Pero hindi pa rin siya sigurado. So, ibig sabihin, i-impeach nyo ba si BP Sara dahil sinabi ni Ed Lingaw na baka hindi yan pasok? Baka hindi yan uubra? Sino ba may karapatang magsabi na yung pondong ginamit ay hindi pwedeng pang-confidential fund? Si Ed Lingaw ba o ang COA? COA. May sinabi ba yung COA? Wala pa. Inuunahan lang ni Ed Lingaw. Yun yung problema sa atin. Another round na naman to ng 125. 112 naman na ginasto sa loob ng 7 buwan. Parang mga tanga eh. Hindi na nga umubra yung 125 ginastos in 11 days. Ngayon naman, another round ng 112 million ginastos within 7 months. Ano ba mas malaki? Yung 125 ginastos in 11 days o 112 ginastos ng 7 buwan? Yung 125. Ano sabi niyo ng COA sa 125? Pwede raw ba sa confidential fund? Pwede. Bakit ngayon? Kaya nga si Akop, di ba? Pwede pala. Walang nilabag ang Vice President ng gastusin nila ng 125 in 11 days. Wala po. Pasok sila sa COA. Yung circular ng COA na maaring paggamitan, pasok po. Bakit nyo inisyuhan? Yun na yung tanong ni Akop na nawala siya eh. Bakit nyo inisyuhan ng disallowance? Yung 125, yung 73 million sa 125. Meron lang po silang hindi pa nasasubmit na papeles. Ngayong naisubmit na, wala nang issue. Tanong Ed Lingaw, sinabi ba ng COA, may disallowance na ba yung COA dyan? Wala pa. Yung may disallowance nga, kumpletuhin lang yung papel, approved na sa COA. Yan pang wala pang disallowance. Paano nyo sasampahan ng kaso na ang batayan lang ay si Ed Lingaw? At hindi pa rin siya sigurado. Sino po ba nagsasabi kung pwede o hindi? COA. Pwede bang gamitin? Ang point lang po nila, yan bang ginamit nyo, pwede bang gamitin yan
sa confidential fund. Wala pong sinabi ang COA na hindi po pwede. Ikalawa nilang tanong, sigurado ba naganap yung seminar na yan? Siguraduhin nyo muna bago kayo magreklamo. Dahil kami natitiyak namin na naganap yan. Kasi kung hindi yan naganap, yan yung hanapin ng COA. I-disallowed ng COA. Kung i-disallowed yan, ayusin lang yung papeles, picture, yung mga... Yan yun eh. 2023, 2024 pa lang ngayon. Ibig sabihin po, ongoing yan. Hindi po yan matatapos. Tandaan nyo po, yung 2022 COA audit, kalalabas lang nung August 2024. Ibig sabihin, wala pang nakikita ang COA, may nakita na si Ed Langaw. Langaw kang hayop ka. May nakita ka na, wala pa nakikita ang COA. Inuunahan nila yung COA, wala pang report ang COA, nauna na sila. Buti pa yung Parmali. Hindi Parmali yung meron ng batayan noon nung nag-imbestiga si